Nauunawaan po namin kasi po, wala baga po silang trabaho ngayon. Hindi naman po madali baga pong kumita ng pera. Kulang pa po yun sa pambigas, ganyan. Kaya po ay, kanina nga po ang ulam namin ay gabi. Yun na lang po ang ina namin kasi wala yatang pambiling ulam. Minsan napasok kayo walang baon? Opo. Paano pag break time? Okay lang po. May iba, naman po ako, may mga kaklaseng namimigay po. Decision niya naman po yun. Matapos nga yung pagbisita namin sa kanila nung nakaraan ay nakausap ko na ang kanilang sponsor. After ko dito manggaling, kinausap ko agad siya. Hindi na yata po ako nakablog. Matutuloy na kayang muli ang nahintong pagtulong sa kanila ng kanilang sponsor. Good day sa lahat ng viewers natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay at nanonood. Ngayong araw, matapos doon manggaling sa anak na Indiano na tinutulungan ni Commander, binisita yung pabahay. Ngayon, nandito naman kami kala Cyril para kamustahin din sila. At tanungin ko ano yung kumusta yung kanilang pag-aaral. Kararating lang ni Cyril. Ay, ni Cyril nga. Ano bang? Anong ginawa niyo sa school? Upo kayo sa bahay namin. Sige, upo kayo. Okay, Maya. Upo kayo dito. Itong itong nilipatan nila. Sobrang lapit lang ito sa school. Ayun. Diyan kami nagalitan dati. Tanda ko yun. Umakyat kami diyan dati, nagalitan kami. Birthday no ni Cyril. Oh, dito ka. Oh. Isa na lang, driver, alis na. Hindi yung buhok mo. Extension? Ano nangyari diyan? Ginupit mo? Ginupit mo? Sino gupit niyan? Ako po. Ay, nabata ito. Ano nangyari diyan? Ano po yan? Maiksi po yan, mahaba maiksi. Maiksi tsaka mahaba. Opo. Maiksi yun tsaka mahaba. Bakit overtime yata kayo ngayon sa school, Cyril? Naglinis pa po kami ng school. Si Shailene, anong oras ba out mo? Ganun din po. Alas 4? Kaso nga lang di si Shailene naglilinis kasi ng school. Kaya maagang umuwi. Nagpunta po kami dyan sa taas. Kumusta naman yung pag-aaral niyo? Okay naman po. Okay naman itong mga nakaraang araw. Opo. Kumusta yung pinagkaiba, Cyril, Shailene, na nandito lang yung bahay niyo tapos nandiyan yung school? Ano po? Anong pakaramdam? Tanghali na po nagigising. Maganda po. Maganda dahil Kahit tanghali po magising ay na-enjoy lang po. Malapit lang po yung kapag umaga ba, anong oras pasok niyo? 7:30 po. 7:30. Opo. Sanay kasi sila doon na siyempre ang tanghali sa kanila siguro yung mga 7, tanghali na yun para sa kanila. So tinatanghali na doon sila ng gising. Kaya pag gumising sila ng magsi-7, ganun. Bakit doon? Anong oras ba kayo gumigising nung nandun? Mga 4 po, minsan 5. Ay, aga nga pala. Sobrang aga pala. Ang layo nga naman talaga ng pinagkaiba. Kahit ako siguro mas gugustuhin ko dito. Saan mas pabor sa inyo? Dito doon? Dito po. Dito talaga Okay, itong bahay nila, mamaya papakita ko, hindi pa siya tapos. Kumbaga, pinag-usapan lang ito ng, di ko alam kung tita nila o papa nila na dito muna sila titira. Kasi nga, hindi ko pa alam kung ano yung reason bakit bigla silang umalis. Ano ba yung reason ba't bigla kayong umalis dun sa tinitira nyo? Nagka-problema ba? Nagka-problema po. Kapag family, di ko na itatanong, related ba sa family o? Opo. Family po nila mama. Di ba yung lola at lolo mo dun, side ni papa mo yun? Ani mama mo? O sa mga kapatid niya, gano'n. Okay, wag na nating alamin at baka, syempre, possible mapanood din ito ng mga kapatid ni mama mo. Baka magka-problema pa lalo, ano? Pero sa ngayon, okay na ba sila o ano? Okay. So, ano lang, silent means ano yan. Okay. So, hindi pa siguro, pero sana maayos din yung problema nila mama mo. Kaya pala biglaan kayong na napalipat dito. Itong tinitira nila ay may ilang na nga kayo dito ulit? May ilang buwan na kayo? Dalawa po. Sa tingin niyo mga 2 months na? Opo. Dalawa na po. Padalawa na ngayon. Kumusta naman dito sa tinitira niyo? Okay naman po. Okay naman kayo? Wala naman kayong problema dito? Wala naman po. Malapit lang naman po ang tubig. Malapit sa tubig. Tapos ano pang mas malapit yung palayan sa likod. Pwede kang umani dyan, makiani, pamuli mo na lang siguro. Pwede ba yun? Di po. Ay, bawal yun? Bakit bawal yun? Magalitan pong, di po yan sa amin, magalitan po ng may-ari. Ay, dapat, hanggat natatanaw nyo sa inyo yun. Oo. Si papa nyo ba ngayon nandito?
Nag-uula daw po ng karabaw. Nag-uulan ng karabaw. Kaninong karabaw yun? Sa amin po. Yung sa inyo dati? Opo. Okay. Paano pinagagamitan ng kalabaw ngayon? Minsan po, pag na pag may... Yung ginagamit po yun. Dinadala ng papa mo sa ano yun? Bundok. Sa Mabini? Hindi po. Dito lang? Dito Pag may po. nagpapakopra dito? Mhm. Okay. O, kumusta pala yung may nahanap ba sila mama at papa mo? Sa ngayon? Wala pa po. Wala pa? Ano ba sa tingin nyo? Mahirap makahanap o ano? Yung po lang. Hindi ko po alam. O baka hindi pa lang napupukusan nila mama mo na maghanap? Hindi pa napupukusan? Awan ko po. Okay. So kasi yung offer natin na sana makahanap sila ng palayan para nga hindi naaalis sila papa niya, dito na lang magtatrabaho sa palayan kung makuha natin. Kung may mahanap sila at kukunin natin, hindi si mama at papa niya na lang yung possible na pwede magtrabaho doon at para na sa ganun hindi naaalis-alis si papa nila. Kasi layo din ng pinagtatrabaho ng papa nila, ang tagal pang umuwi. 'Di ba? Hindi pa natin alam, malay mo meron pala si tatay doon Baka mamaya mag-away pa si nanay at si tatay Hindi, okay lang. So ganito, Shailene, sinubukan kong kausapin si Ninong Hawaii. Nag-message pa ba sa inyo? Hindi na po. Yata po, pag nung tiningnan ko, hindi na yata po ako naka-block or hindi ko alam. Hindi ka na naka-block? Oo. Okay. So, nakausap ko kasi si Ninong Hawaii, kinausap ko siya. After ko dito manggaling, kinausap ko agad siya. Medyo hindi ko, kino-convince ko siya na sabi ko kung napanood kayo, kasi mukhang kita naman namin na sincere kayo sa sinasabi ninyo. Sabi ko baka sinusubukan ko lang na baka mabigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Kaso nga lang sa ngayon ang sagot niya lang sa atin hindi daw muna. Yun yung sagot niya sa ngayon na sabi ko baka pwedeng parang mapag-usapan, mag-usap kayo pero hindi daw muna sa ngayon. Ano masabi niyo dun? Okay lang po. Okay lang. Ayos lang sa inyo? Opo. Kasi wala mo tayong magagawa, Opo. Decision naman po yun. Kung aanuhin pa po niya or hindi na po. So, yun lang. Yun lang yung natin kasi si tinry ko na makausap kasi nga alam ko na malaking tulong si Ninong Hawaii din sa kanila kasi yung pag-suporta niya sa pag-aaral napalaking tulong talaga nun. At yun nga, may plano dapat talaga siya na tulungan sila sa magiging bahay kasi parang noon may plano sila, natatandaan ko parang mayroong pinapaanong lupa na pagtitirikan ng bahay niya dapat, diba? Doon malapit. Kaso nga lang, hindi rin naman natuloy yun. Pero kung natuloy, tutulong sana si Ninong Hawaii din doon na mapaayos yung bahay nila. Kaso nga lang sa ngayon, siguro, bigyan lang natin ng space. Malay naman natin, darating pa rin yung oras na, di ba? So, huwag natin mawala ng thoughts na someday, maano ulit niya. Makita niya yung pagsisikap niya sa pag-aaral, no? Okay, so, sa ngayon, nandito naman kami. Kahit paano gagawin namin yung best namin para makatulong sa pag-aaral ninyo. Ha? Opo. Kung sakali ba magkapalayan, gagawin nyo pa rin ba kaya nyo pa bang tumulong kay mama at papa nyo? Opo. Kaya pa po namin gawin yung dati namin pong ginagawa. Paano kung dumating na sa point na grade 12 na si Shailene? Natulong pa rin naman po. Kaya mo pa rin gawin yung ginagawa mo na yun? Pag pag wala pong mga project sa school po. Makakatulong po. Pero pag kunwari po ay may mga mga madaming ginagawa sa school, madaming binibigay na project, baka po hindi mo na po kami makatulong. Ganyan. Kasi po, pag bigla-bigla po baga pong nasabi na madaming project na ganyan ipapasa, dapat ganyan sa araw na ito. Dapat po makakapasa agad po kaysa pag hindi po nakapasa, wala pong performance tax. Okay. So, ibig sabihin ni Cyril, kapag may binigay na deadline,
dapat on the spot may complain nyo yun. Opo. Kaya hindi nyo naman magagawa yun kung nagagawa kayo, kung tumutulong kayo, di ba? Nagigigets ko naman yung pinopoint nila. So, walang problema naman yun kasi kung kailan lang naman kayo free at talagang feel nyo na tumulong sa mama at papa nyo, kung sakali magkaroon man tayo, yun lang naman, di naman kayo kailangan persain kasi nag-aaral pa kayo. No? Opo. Yun lang naman, tinanong ko lang kung talagang ganun pa din kayo, kagaya sa dati na nakilala ko kayo, na talagang hindi magiging basihan kung anong grade ka na, kung anong year ka na sa pag-aaral, kung kailangan tumulong, tutulong pa din. Ano? Ganun pa rin naman pala, walang nagbabago. E paano itong bubong nyo na ito? Sinong gumawa lang nito lahat? Nagpagawa lang. Ito pinagawa lang. Bakit hindi na kayo nakakapagawa ng ganyan? Hindi na po kasi Wala may pong- bantay rin po si mama. Tapos po wala pong, di po na ano na yung mga oras kasi po, magsasasa pa po, may pasok naman po kami. Wala pong magsasasa. Si Papa naman po, naandun pa ba po baga sa Kuprahan. oprahan. Tapos si Mama nag-aalaga naman po kay Bibi. Kami po nagpapasok. Hindi na po magagawa yung pawid. Kaya nagpagawa na lang talaga kayo. Opo. Kasi akala ko sila yung gumawa nito, sila mama at papa niya. Tsaka di ko nga alam kung may sasahan dito malapit. Meron ba dito? Wala po. Kaya din pa po. O kung sakali man kayo ang gagawa din, pupunta pa kayo doon. Opo. Pakalayo. Pero kumusta yung iniwan nyo dun sa bahay na tinira nyo? Sila lola at lola nyo? Okay naman Okay po. naman po. Napunta rin po kami dun minsan. Doon po sa lola po namin. Doon po sa kabila. Kabila po. Din sa tinira nyo, hindi din? Hindi po. Sa kabila po, doon sa Danawan. Okay. Pero yung tinuluyan nyo na pinupuntahan ko kayo doon, Hindi po. Hindi pa po ako doon ako. Doon ba nagka-problem sila mama nyo? Opo. Doon po sa kapatid. Pero kalalola at lola nyo, hindi naman. Hindi po. Bisitahin nyo din minsan. Nandun ba yung, nandun ba yung may problema sa mo? Sa Doon kalamama po nyo? nakatira. Okay. Gets ko na. So, hindi nga talaga mabibisita. Sana maayos nila mama at papa nyo, no? Kasi magkakapatid naman, di ba? Kung sino pa ba naman yung magtutulong sa mga ganyan, kundi magkakapatid. Swerte nga nila mama mo, kayo. May mga kapatid kayo, eh. Si Rans nga, walang kapatid, oh. Gusto nyo maging kapatid si Rans? Para may katulong kayo dito, iwanan ko na yan. Matakaw ako. Kaso nga lang, medyo lugi kayo sa pagkain dyan. Matakaw yan. Shelin, pero nung umalis kayo doon, anong sabi ng lola nyo? Tsaka lolo? Bago po kami umalis ay nagpaalam muna po kami doon sa may-ari po ng bahay. Si Lula nga po. Sabi, okay naman daw po sa kanila kung malipat po kami. Nasa amin daw po naman yun. Pero siguro naawa sa inyo yung lola at lolo nyo. Siguro Opo. naawa din sa inyo. Okay. Hindi ko alam kung anong nangyari pero hindi naman na natin para alamin kasi family problem yun. Kumbaga nahiwagaan lang ako kasi alam ko okay sila doon tapos bigla silang umalis. Yung pala may reason pala talaga. Pero at least ito, papakita ko sa inyo muna habang doon si Cyril sa baba sa si Commander. Pakita ko lang yung bahay nyo, no? Ito yung bahay nila sa ngayon. Makikita nyo na hindi pa tapos yung semento nito. Ito kasi dating bahay daw ito na hindi siguro natapos. Itong yero dito sa kalahati, nandiyan na talaga yan. No, ito, trapal lang ang nilagay nila dito nung unang lipat nila, nilagyan lang nilang trapal para lang hindi masira. Tapos, pautay-utay, yun, may nagagawa, nalalagyan ng mga bagong kahoy, tapos nalalagyan ng bawid. Pero sabi nga nila, mas okay naman daw sila dito. So, ito, pakita ko din sa inyo. Pagbungad dito, may museum dito. Ito, museum. Mga lumang tao. Ito. Hindi, picture nila lahat yan. Makita nyo kung gaano sila ka-active sa school. Ayan, puro graduation yan. Ayan, may mga awards. Sila Cyril. Ayan, pati si Jixer. May medal, may mga award. Ayan, may mga awards sila Cyril, sila Shailene. So, makita nyo kung gaano sila ka-active. Pero ito, may nakita ko dito. Yan yung pintuan nila, oh. Hindi ko alam kung may transparent ba to na pinto. Sara nga natin. Sara natin yung pinto. So, hindi makakapasok kahit sino man dito sa pinto nila. Siguro kahit lasing dito hindi makakapasok. Kasi tingnan nyo, may ano siya. Ayan, oh. So, grabe. Ano naman yung nila. Naman yung pinto, walang panara. Tapos yung dingding nila dito, makita nyo, wala pang dingding ito. Hanggang doon, walang dingding, nilagyan lang ng yero.
dito lang yung nagsisilbi nilang kwarto. Since may ano naman, may simento dito, tsaka po simento yung sahig nila. Pero yun nga lang, tinanong ko si nanay kung kamusta sila kapag umuulan. Medyo may tumutulo daw dito kasi matagal na yata tong yero na to. So yan, nakita niyo yung nilipatan nila ngayon. Ang kagandahan lang, yung school, andyan lang siya. Akit ka lang dito sa bundok na to. Tapos, pag nag-attendance, kaway ka lang kay ma'am, present ka na. No? So, yan, sana sana po, kung sino yung gustong tumulong sa atin, tulungan nyo kami. Kung sino pong gustong tumulong dito kala sa Cyril, message nyo kami sa Marcos TV channel, tulungan natin sila na magkadingding at paano malagyan ng hard flex ito. Tanong mo kay papa mo kung ilang hard flex yung kailangan dito. Pwede yung ma-providean ko kayo ng kahit dito muna, hard flex lagyan natin. Ano? Tanong nyo kay papa nyo habang nandito, ano? At pag nagtrabaho na naman si papa nyo, di wala na naman kayong lalaki dito sa bahay na iba. Kundi si Jixer lang. No? Tanong nyo at palagyan natin ng hard flex. I-provide ko sa inyo kahit bukas message nyo ako agad at billing ko. Tapos pwede ko naman ipatid kay Rans dito. Ha? Apo. Okay. So, ano pa ba? May baon, may ano pa ba kayo? May allowance kayo? Saka kumukuha pa lang allowance nyo. Hindi kayo magkalamama po pag merong pera. Paano pag wala? Wala po. Minsan napasok kayo walang baon? Opo, kasi malapit lang naman po. Paano pag break time? Yung mga kaklase nyo kumakain, tapos kayo. Okay lang po. yun. May iba, naman po ako, may mga kaklaseng namimigay pagdahingi. Binibigyan lang kayo. Opo. Minsan po nililibre. Nililibre. Paano kung yung manlilibre sa inyo, wala din baon? Araw-araw naman po may baon. Araw-araw sa inyo baon. Opo. Pero hindi naman kayo nakakaramdam na kami walang baon, sila meron. Wala namang ganon. Wala naman po. Naunawaan nyo naman sila mama nyo. Opo. Saka, ngayon nga po ay nauunawaan po namin kasi po wala po silang trabaho ngayon. Ay hindi naman po madali pong kumita ng pera. Kulang pa po yun sa sa pambigas, ganyan. Kaya po ay kanina nga po ang ulam namin ay gabi. Yun na lang po ang ina namin kasi po wala yatang pambiling ulam. Pambiling ulam kanina, kaya nagluto na lang ng gabi. Anong nilahok sa gabi? Suso. Suso po. Suso, ano yun? Suso. Suso! Suso pala. Suso, yung nasa shell, ano? Opo. Okay, suso yung nilahok sa gabi. Pwede pala yun? Opo. Okay, kala ko sa malunggay lang yung nilalagay madalas. Pwede din pala sa gabi. Sa langka. Tapos yun na lang inulam. Saan galing yung suso na Kinuha Dala po nila papa galing bundok. Sa bundok na pala ngayon nakukuha ang suso. Sa bundok? Sa may sapa po. Sa may Sapa. bundok Ibang klaseng ng sapa. Yung bundok may sapa. Opo. Sa sapa kinuha yung suso. Opo. Yun, specific na yun kung saan kinuha yung suso. Okay. So, kawawa naman sila. Dahil wala nga silang pambili ng pagkain, yun, nanguha na lang ng gabi, nilagyan na lang ng shell, nilahukan. Tapos pumapasok sila walang baon. Maswerte na lang sila kasi may mga kaibigan pala sila na kahit paano binibigyan sila. Sinishare ng pagkain sa break time. Tapos umuwi na lang siguro ng tanghali dito. Anong oras ba break time sa tanghali? 11:45 po. 11:45. Opo. Dito kayo kumakain. Opo. Okay. So, buti na lang talaga malaking advantage na malapit yung school. Kasi paano na lang kung doon pa rin sa dati. Tapos wala silang bibili ng ulam. Anong babaunin nila, di ba? Okay. So, ngayon bigyan ko kayo ng allowance nyo. May pera pa yata ako dito ay. Ganito, ito ang gawin nyo dito. Tanghali, tapos gabi. Sa iyo muna, dalawa. Tanghali tsaka gabi. Ha? Then I get your number. Tanghali tsaka gabi. Ha? Ayos na yan? Kulang pa? Shock. May mga nakasulat ba ganyan? Opo. Ano nakasulat dito? Goodbye. Dito? Can I get your number? Ay! Dapat ang nagtanong niyan ay si huwag na natin banggitin. Okay. So, ngayon bigyan ko kayo ng konting allowance, Kayo na lang bahala magpapalit.
Kung sa amin nagpapalit, galing pa po ito kay Ninang Adelyuso, binigyan niya ako ng dollar noon, $20. Hindi ko to ipinapalit kahit wala ng pera. Tinatabi lang namin to. Si Commander meron din yan. Ewan ko yung kay Commander kung ano. Nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan na siguro. Okay, so paghatian ninyo. Bakit? Ayaw ninyo nito? So may 20 Hong Kong dollar naman tayo dito. Galing naman ito doon sa Hong Kong na nag-Hong Kong tayo. So ayaw din nila. Anong gagawin ko dito sa mga bata na ito? Ayaw ng pera. Akala ko ba pera yung kailangan nyo eh. Ba't ayaw nyo? Hindi naman, Ha? po yata yun. Hindi na ibibili? Pwede yun. Naibibili yun. Okay. Kakaiba yung CR nila, parang yung CR ng mga Arabo, yung bowl. Ay, nasa baba? Okay. Parang Arabo pala yung bowl ninyo. Nasa baba yung nasa sahig. Hindi naman po yung sa kabila, si Arnel. Sa kabila yun. Kayo wala pa talaga? Wala pa po. Okay. So, sige. Bigyan na natin sila ng ano. Paghatiin nyo muna ito, no? Bili kayo, kung gusto nyo, bili kayo ng ulam, kung anong pwedeng ulam mabili. Sa ngayon, ano? Sa ngayon, yun muna yung mabigay ko. Basta itong dingding nyo, tanong nyo kay papa nyo kung ilang hard deflections. Sa tingin ko, may mga ano lang naman yan. May mga 5 o 4 yan. Mga ano, ganyan, ano? Tanong nyo para kahit paano, ma-provide na namin kayo, maging safe naman kayo dito. Kasi lalo na kapag wala si papa nyo. Kaya nga gusto ko sana, dito lang magtrabaho si papa nyo para every night, nandito lang siya. Safe kayo kasi puro babae kayo, di ba? Si Jixer lang, ano pa naman magagawa ng bata kung meron mang sakaling wag naman sana. So maigi na rin na kahit paano may dingding para safe. Ang usap niyo yata dito kapag natapos, siya kayo Babayad po ng renta. magrerenta. Kaya nga sabi ko baka pwedeng kausapin ni Papa mo yung may-ari nito na pwede maging rent to own nito. Kasi kung pwede lang, kasi sayang naman kung upa kayo ng upa, di naman mapapa sa inyo. Di kagaya ng rent to own, binabayaran nyo, pero someday mapapa sa inyo. Advise nyo si Papa nyo, At kayo naman yung, medyo, si Papa mo ba tapos ng pag-aaral? Hindi ko po alam. Hindi daw po. Hindi. Kahit pa paano ma-advisean, kasi minsan ang magulang naman nakikinig din sa anak, hindi porque anak lang tayo, di ba? Pakinggan din tayo. Okay. So ngayon, na-bisita lang kami dito para sabihin nga yung decision ni Ninong Hawaii. At yun nga, tanungin kung may nakuha na kayong palayan, pero sa ngayon wala pa pala, no? At ayun, at least nakita namin yung sitwasyon din itong sala nyo na wala palang dingding. Ha? Okay. Siguro na lang gagawin natin. May gusto ka pa bang sabihin? Huling mensahe kay Ninong Hawaii? Maraming salamat po sa mga binigay po ninyo sa amin na nung kinailangan po namin yung tulong niyo. Ito lang po. Cyril ba may sabihin? Ganon din po. Maraming salamat po dun sa mga binigay ninyo po. Nakakatulong po yun sa amin sa pag-aaral tsaka po sa pang-araw-araw po na gastusin. Yung mga binigay po ni Ninong Hawaii. Yun lang po. Okay. So, ayun, malay natin. Magbakasyon si Ninong Hawaii dito at mapasyal siya dito. Mas maganda kung maisama namin siya at makausap yun din ng personal. Malay natin, di naman natin hawak yung pwedeng mangyari soon. Diba? Okay. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog natin kala Cyril at kay Shailene. At marami ding alam yung kwento ng buhay nila noon. Nung 13 years old pa lang si Shailene. Ilan taon ka na ngayon? 15? 14 po. 14? Magpi-15? Okay, so magto 2 years na. Almost 2 years na. Simula nung nakita natin siya noon. Kasi 13 years pa lang siya noon. 13 years old. At si Shailene naman ngayon ay 30 na. Ay! Ilan taon ka na, Shailene? Mga 17 po. 17 pa lang pala ito. Bata pa pala si Shailene. Nay, halika po, Nay. May tatanong po ako sa inyo, Nay. Kasi nakita ko yung picture ni Nanay dati. Talagang talagang bagets na bagets pa siya noon. Talagang Nay, may tatanong lang po ako sa inyo, Nay. Hindi po kayo? Ilang taon na po yung panganay niyo? 18 po. 18 po. 19 ngayon. Bakit po siyang panganay 30 na si Sa mukha, 30. Hindi, joke lang. Nay, baka basta sabihin niyo po kami kung may makukuha kayong ha?
Ay, ang ano po, mahal daw sir ang ano sa Banawan. Ang sangla, Hmm. magkano ba inaabot, nanay? Impossible. Ang anuhan po dito nasa 100 po ay Nasa 100. Sangla yun. sanla. Mataas. Hindi yun bili. Sangla yun. Sabi nga po nung mister ko baka po kung sa Nyugan, mas maganda daw po sa Nyugan kaysa sa Danawan. Ewan ko kay Commander, tatanong natin, ano ba yung mas okay para sa iyo? Danawan o Nyugan? Hindi ko alam kung ano mas maganda. Okay, dito tayo ulit sa kabila. Hindi. Tanong mo, sagot mo. 5 minuto. 5 minuto para kay nanay. Hindi, ganito nanay. Alam ko po kayo yung nakakaalam yan, kayo ni tatay. Kasi kayo yung ma-experience sa palayan at saka sa Nyugan. Kaya kung sa tingin ni tatay ay mas okay sa Nyugan, kumbaga magpapaano tayo dyan, magpapakupra. Okay, sige, kung doon yun ang mas gusto ni tatay at mas magaling siya doon. Kasi gusto namin kung saan kayo mas magaling. Ano? Kung sa pag-handle ng nyug kayo mas magaling, di doon tayo. Sige, basta sabihin nyo kami. Ang inaano po nung mister ko, pag sa Danawan daw po, maraming gastos doon. Sa Nyugan, yung makawit lang, ay yung mister ko naman po baga is marunong. Kumbaga tawid. kung ano yung sinanglas natin ng nyugan, bubungan na lang kasi yun. Antay na lang natin. Tapos may kalabaw pa kayo, pwede natin bang ano yun? Pabor pa po yun sa ano. Pwede ba nating magamit? magamit yung ano nyo? O, di sige. Pag sa Danawan, Kung ganun din. Ang sa Danawan po, talagang alaga. Yun, libo yung Opo. Okay. babayan. Kasi Okay. pag Mas matrabaho kumbaga. Wala naman sana pong problema kung ano. Kaya nga lang, kung mas okay para kay tatay, suggestion niya yung nyugan, di doon po tayo, no? kung ang ano naman po ni Ma'am Alma ay Danawan. Pero kung ewan ko kay Alma, kay Commander, kung ano yung ano niya. Pero kung Danawan, wala rin problema. Kung abutin ng 100, di i-ano namin yun para ano lang. Tapos Wala bukod pa doon yung mga ano, di ba? Yung mga binhi. May Tapos sa yung abono, yung mga spray pa. pag-spray po. Okay. So wala pa problema kung ano. Pero pag-uusapan namin kung ano. Sabi Ano? naman po ng mister po, okay rin naman daw yun kasi sa ngayon bagay yung pamahal daw ang bigas. Opo, mas totoo pabor po din yun. Sa, Okay. ng, ano. Sige po, basta kung may nyuga na ready na, di sabihin nyo rin kami. Ha? Ang inaantay ko lang po yung may nito magkapatid kung may nakuha kayo o ano. Nagtatalong-talong nga po kami dito ay wala pa man po kami na ano. Okay. Wala pang Sige po, Nay, ha? Basta kung may nyugan na kaagad na pwede na ano, sabihin nyo agad kami. Opo. Ha? Para nasa ganun ay mapakinabangan na po. Ano, makapagtrabaho na si tatay doon. Ano? Sige po, sir. Trabaho ni tatay isang buwan, kapalit isang nyug. Wala namang problema siguro yun. Wala po, Siguro hindi ka naman, na pa- hindi naman kami lugi doon kapag manghihingi lang tayo ng balingbing pag may hinog na. Ay, marami yatang di nakakalam ng balingbing. Sa susunod, kung nakahingi tayo, pakita ko sa inyo. Pero ngayon, papaalam na muna kami nila Cyril, nila Shailene sa vlog namin. At, ayun, may suggestion sila na nyugan. So, kung pwede yun, para lang dito na lang sila tatay magtrabaho, no? Okay. So, wala na kayong ibang gusto sabihin? Wala na. Sa mga viewers, may gusto kayong sabihin? O sa mga viewers po, anong gusto niyo sabihin sa viewers? Sa mga nanonood sa inyo, sa mga nakakaalam nung kwento ng buhay niyo. Ay, maraming salamat po sa pagsubaybay sa buhay, sa kwento po ng buhay namin. Yun na po. Okay. So, salamat sa mga sumuporta ulit sa magkapatid na ito. At sana palagi kayo nandyan para sa akin lahat. Sabi ko nga, sa lahat ng gusto pang tumulong, kala Cyril, kita nyo naman yung bahay nila. Mag-message lang kayo sa Marcos TV channel. Ako po nagsasabi sa inyo na sobrang deserving nila matulungan din kasi napakasipag nila sa pag-aaral at napakababait na bata po nito. So, yun lang. Maraming salamat ulit Marcos TV channel. Commander ni Marcos Alma Vlog sa Facebook page. Rans TV, bihirang mag-upload. So, yun lang. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.